Yun nga, talagang yung charity goal, hindi talaga basta-basta magpapatalo talaga. Ready naman kami dun sa mga sitwasyon na yun. May mga lapses din ulit na medyo kailangan trabahuin. Pero talagang yung charity goal, hanggang fourth set talaga lumalaban talaga sila. So talagang ready na kami sa situation na yun. So, salamat at nakakuha namin yung panalo at pasok pa sa semis. Thank you, Coach. And for being a best player of the game, and ikaw din yung nakascore ng winning point for Greenline. Ano lang ba yung naging motivation mo in this match to help the team get this victory? Actually, coming to the game, gusto ko lang na talaga magawa yung role ko. I knew it was gonna be a hard game. I wasn't really thinking of, scoring a lot or anything like that. But really just wanted to make sure na makatulong ako sa team and na-secure namin yung win. Thank you. And for once, 18 points in this game against Cherry. Paano lang ba yung naging preparation mo? Kasi nung game 1, parang 6 points na lang, but now yung explosive ka rin talaga for Greenline. Yun nga, una pala kanina na-remind na kami ni Coach na Cherry natin tuloy sila. So, maglalaro talaga sila ng maganda. So, hindi ka pwedeng maging complacent. And sobrang pinahirapan talaga din nila sa bawat punto. So, thankful lang din na naipanalo ng video. Thank you. There's one more question. For Bea, dito sa series, 5 blocks ka, game 1 and game 2. Kung ano lang yung naging sa consistency mo sa blocking against sa top team na like Cherry. Yung blocking pero meron din naman po talaga kaming training for that. So, nasa sistema naman rin talaga po ako naka-base and effective naman rin talaga siya. So, I really just trust what Coach Erwin systems and super bonus talaga yung pumuputo siya. But really, what I look for is yung tamang tapat para matulungan yung depensa. Kung ma-check ko na maganda rin, blessing na talaga yung mga tiro. Coach, wala pa rin pumitis ng Greenline semifinals for 17 conferences na. So, ano mong parte siguro nung wala na nag-usakit sa Greenline ngayon, parang ano yung parang binawa ng part ng experience yun na parang di nagbago sa Greenline ngayon. Kaya tuloy-tuloy kayo na semis every conference. Siyempre, ang Greenline kasi hindi lang yung semifinals talaga nakafocus. So, nag-start yung conference talagang i-defend yung crown. Pero paano i-defend sa point by point talaga. Pero nandito na kami, so mag-double time kami para makapasok ulit sa finals. And yung every conference naman na nasa semifinals yung Greenline, siguro syempre support din talaga ng isa't isa ng management, ng players, ng coaches nandiyan. So blessing talaga every conference nasa semifinals. For the importance ng pumasok kayo sa Greenline respectively, kumbaga established na rin yung success. So, when now few conferences in, ano yung siguro standout element of this team na para nakita nyo rason na kaya sila successful dahil dito? For me, yung culture po rin talaga. Yung mindset po ng bawat isa, from the leaders to everybody on the team, sa coaches po. Talagang there's always more to learn. And we really try to give our best every day, kahit pagod, kahit mahirap. So yun, for me, the standout is the winning culture. For me, siguro yung sistema din talaga ni Coach. Kung sabi ko, iba siya compared sa mga nalaruan ko ng mga teams before, iba talaga yung sistema niya. And sobrang nandun na intact na talaga din yung team. And isa pa is yung work ethic talaga ng bawat isa. Sobrang, kaya nung pumunta ako sa kanila, nasabi ko, kaya pala lagi sila. Kasi iba sila magtrabaho, iba sila magtrabaho everyday. Yun sobrang sabi. Coach, semifinals starts on Saturday. So far, nakapasok sa Coach Wen Akari. Ano lang yung magiging mindset ng team, especially next round of play? Siyempre, number one, maging mindset namin is makakuha kami ng mga breaks sa
about sa injuries. Kasi alam niyo naman na medyo mahigpit na yung labanan. Tsaka syempre ang mindset palagi ng Big9 talaga, balik mo na sa training talaga, mga pinutong tayo. Lahat mahirap na makapoint, mahirap na maglaro. So mag-prepare lang kami ng mindset natin doon. Hindi lang physically, syempre mentally talaga. Ready kami. For beginning points, ito nga, nasa semis na yung Q9. But given itong siguro extended conference, mahaba na yung tournament, parang paano na po din ba na-test yung parang character na din na kumbaga hindi magpapawitaw sa knowing na yung matagal yung next game or parang susunod na laban yung football. Parang paano lang yung pre-prepare lagi sa sarili niyo for each game? Yun, everyday naman kami nire-remind ni Coach Sherman na trabaho muna kami. Kahit mahaba. Siyempre, may sistema siya. So, naka-pace din talaga yun. And everyday din talaga na bibigyan niya sa amin kung ano dapat kailangan talaga namin. So, nanitiwala rin kami doon. And come these long breaks, we really try to maximize and work on everything from the basics to what we need to do kung sino na yung palaban namin. So, yun. Systematic rin naman talaga siya. And mindset lang rin talaga. Yun nga, araw-araw din naman kami na-remind nila coach and nila ate, mga ates na bawal kami maging complacent kahit wala pa yung game. So kahit sa training talaga, pupukan din talaga kami. Hindi pwede, pag medyo nagre-relax na mag-remind na guidance sila, sila, FG. So yun, sobrang malaking bagay din yun na nare-remind kami everyday. Thank you, Coach. Thank you, Mayor.